Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Tila mukhang may mabubuking na pangalan ng mga anti-vlogger laban dito sa administrasyon. Ito po mga ka-action, isang ex-secretary Andanar ho mga ka-action, inaakusahan di umano na siya ang nagbabayad ng mga vlogger na anti-Marcos ho mga ka-action. At dito ho, dalawa ang pinangalanan. At China pala ang nagbabayad dito. Sos, Maria Josep. Yung dakdakan ng dakdak, tapos malalaman lang pala kalaunan, hindi ganito pala ang ginagawa nyo. Ibayad pala kayo. Kaya pala kahit manggagalaiti ho kayo dyan, magmura sa inyong mga platform, okay lang. Kasi may mga nagpupundo pala sa inyo. Kailangan pala magtrabaho dahil binabayaran kayo, Sos Maria Josep. Diba? Kaya pala umaabot ng 200k, 100k ang mga views nito. Diba? Siguro ang mga viewers nito, mga China. Diba? Ito po mga ka-action, panoorin po natin itong video na ito. Inakusahan ng anak ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile si dating Communications Secretary Martin Andanar hinggil sa umano'y pagpupondo sa mga vlogger na kalaban ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang speech ni Katrina Ponce Enrile na siyang Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA, tahasan nitong pinangalanan si Andanar na siya umanong sumusuporta sa mga propagandang ipinapalaganap ng mga anti-Marcos Jr. vloggers. Ayon pa sa anak ni Enrile, siya na umano ang siyang nagbabayad sa mga anti-Marcos vlogger. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. Wala pang inilalabas sa pahayag si Andanar hinggil sa mga paratang ng CEZA official. Ngunit sa isang Facebook post, tila nagpasaring ang dating presidential spokesman laban sa mga akusasyon sa kanya ng anak ni Enrile. Sa ngayon ay nagsisilbing news anchor si Martin Andanar ng China Global Television Network. Narinig nyo na. China ang nagbabayad sa mga anti-Marcos vloggers. Narinig nyo yung dalawang pangalan na pinangalanan? Maharlika at SAS. Sos Maria Josep. Diyan ba yung pinagmamalaki nyo sa mga viewers ng dalawang ito? Diba? Hindi pala talaga bayan ang pinaglalaban nila. Kung hindi nagtatrabaho sila. Kung totoo po ito, ha? Kung totoo. Kasi ayon naman to sa balita, di ba? So hindi pa natin alam kung talagang totoo na China ang nagbabayad sa kanila. Di ba? Kung sakali man magkatotoo, di nakakalungkot po ito. Dahil hindi po talaga bayan ang pinaglalaban nila. Kung hindi nagtatrabaho sila, dahil na rin sa binabayaran sila. Kung totoo. Di ba? Alam naman ho natin kung grabe naman to bumira itong dalawang ito. Di ba? Kung gaano nang gagalaiti sa administrasyong Marcos. Di ba? Yung kahit wala na sa issue, wala na sa problema ng bayan ang kanilang tinitira. Tira pa rin ang tira. Banat pa rin ang banat. Di ba? Tayo iba Kahit solid kakamping ho tayo, pero hindi po tayo against sa administrasyon. Nasa panig pa rin tayo ng administrasyong Marcos. Pero yun nga lang, hindi po natin maiwasan na magpuna at magbigay ng sarili nating opinion kung may mga issue
na hindi nakanais-nais. 'Di ba? Kasi Pinoy ho tayo. Hindi ho tayo bulag. Pero kung may mga magaganda namang ginagawa ang administrasyon para sa bayan, ipupurihin ho natin. Walang mawawala kapag kapag pinuri ho natin. Pero kung may mga mali na na nakikita na at nadidinig ng ating tainga, syempre, bilang isang taxpayer, magbuboses ho tayo dahil karapatan po natin yon, 'di ba? Pero ang ating pagbuboses tumpak sa isyu. Yung hindi tayo gumagawa-gawa ng mga kung ano-ano lang na para lang mabanatan ang administrasyon. Ang pinupuna ho natin dito ang isyu, ang problema ng bayan, 'di ba? Ngayon alam nyo na. Lumalabas booking na booking tuloy kayo. 'Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.